Magandang gabi po mga kapatid. Welcome po sa atin pong midweek praises, preachings, and prayers. Salamat sa Diyos sapagkat patuloy na tayo po ay kanyang binibigyan ng lakas, kasiglahan, oras at pagkakataon para tayo po ay magsama-sama na atin pong purihin ang Panginoon, alalahanin ang kanyang kabutihan sa atin. Nito pong nagdaang mga araw. Ganun din po, salamat po sa patuloy na binibigay sa atin na biyaya ng Panginoon para mapag-aralan ng kanyang salita, maunawaan ito, at ito po ay maiangkop natin sa atin pong buhay. Salamat din sa Diyos sapagkat ito rin po ay pagkakataon natin para maipanalangin ang kahilingan ng atin pong mga kapatiran. At tayo rin mismo, maibigay po natin, maidulog ang ating pasasalamat at ating pong mga kahilingan sa pang-araw-araw nating pong buhay. Nawa ngayon pong gabi ay handa na po tayo na pag-aralan ng kanyang salita at atin pong buksan ang atin pong mga Biblia. Sa aklat po ng Luke chapter 1 verses 26 to 38. Ito po ay very familiar na passage. Ito po yung pinag-aralan natin ng Sunday. Pero iba po ang ating titingnan dito po sa mga talatang ito. Pakinggan niyo po at aking babasahin. Luke chapter 1 verses 26 to 38. Ang sabi po dito, "In the 6th month, God sent the angel Gabriel to Nazareth, a town in Galilee, to a virgin pledged to be married to a man named Joseph, a descendant of David. The virgin's name was Mary. The angel went to her and said, 'Greetings, you who are highly favored. The Lord is with you.' Mary was greatly troubled of his words and wondered what kind of greetings this might be. But the angel said to her, 'Do not be afraid, Mary. You have found favor with God. You will be with a child and give birth to a son, and you are to give him the name Jesus. He will be great and will be called the Son of the Most High. The Lord God will give him the throne of his father David, and he will reign over the house of Jacob forever. His kingdom will never end.' 'How will this be?' Mary asked the angel, 'since I am a virgin?' The angel answered, 'The Holy Spirit will come upon you, and the power of the Most High will overshadow you. So the Holy One to be born will be called the Son of God. Even Elizabeth, your relative, is going to have a child in her old age, and she who was said to be barren is in the 6th month, for nothing is impossible with God.'" Verse 38, "I am the Lord's servant." Mary answered, "May it be to me as you have said." Then the angel left her. Pagpalain po ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang salita, tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, salamat po ulit sa pagkakataon na binigay mo sa amin. Salamat sa bawat isa na naglaan ng oras para kami po ay sama-sama na magpupuri, magpapasalamat, mag-aaral ng iyong salita at mananalangin. Dalayan ko, Panginoon, sa bahaging ito ng gawain namin ngayong gabi, ang pag-aaral ng iyong salita. Ihanda mo ang puso't isipan namin, gawin mo itong bukas at bigyan mo kami ng pangunawang nanggagaling lamang sa inyo upang ito, Panginoon, ay maintindihan namin at makita namin ang kahalagahan at bahagi nito sa amin pong buhay. Kaya, Panginoon, samahan mo na kami sa aming pag-aaral. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Noon pong March 10, 2014, diniklara po ang Pilipinas na selfie capital of the world. Imagine, meron pala tayong naging record noon pong 2014. Ito po ay ayon sa Time Magazine. Sapagkat ito pong babasahin ito, sila po ay nag-research, nag-survey kung anong mga cities sa buong mundo ang may pinakamarami at pinakamahilig mag-selfie. Alam naman natin yung selfie, yung lagi magpa-picture, tapos ipopost sa social media. At yun nga po, out of 459 cities na kanilang ni-research, tiningnan, ay nakita nila na ang Makati, dito po sa Pilipinas, ang masasabi nila na the selfie capital of the world. At ako po'y naniniwala na lahat tayo ay mag-a-agree. In fact, ngayon lang siguro natin nalaman na Makati pala. Parang ako, ang tingin ko, buong Pilipinas Kumbaga tayo ang selfie capital nation. Sapagkat kahit saan tayo pumunta, kahit nga sa ibang bansa, ay talagang mga Pilipino ang number one na laging may dalang selfie stick, At one time, may narinig ako na isang Pilipino na nagrereklamo siya doon sa kanyang kasama kasi nga selfie siya ng selfie. Ang sabi niya, bakit ka ba kuha ng mga pictures? Kahit saan tayo magpunta at iba-iba pang mga anggulo,
bakit ang hilig mong mag-selfie? Bakit ang hilig mong mag-pictures? Alam niyo po ang sabi niya, at ito po, natahimik ang lahat at kahit ako, ano po ay talagang namangha sa kanyang sagot. Ang sabi niya, I'm not taking pictures, I'm taking memories. Okay? So natahimik yung nangungulit sa kanya at kahit ako ay namangha sa kanyang sagot at lahat kami na nakarinig ay nag-agree. Tama, no? These are memories. Hindi mo na ito mauulit, no? Hindi mo na maibabalik kung anumang experience ang iyong makuha, doon sa pinuntahan mo or sa mga nakita mo, di po ba? Tanging alaala na lang ang magbabalik ng saya at galak ng naranasan natin during that time. Kaya simula nun, basta't yung taong yun ay magsasabi na, selfie tayo. So kami lahat ay nag-agree at lagi namin sinasabi, okay, let's take memories. Okay? So marahil yun ang naging dahilan, kung bakit nakita ng Times Magazine na dito sa Pilipinas, particularly sa Makati City, ang selfie capital of the world. At napakaganda nung dahilan, Yung mga pictures na atin pong kinuha ang magsisilbing alaala na lang ng atin pong mga experiences, malungkot man ito o masaya or kung ano man ang naramdaman natin. Mga kapatid, ngayong gabi, ang atin pong pag-aaralan ay hindi tungkol sa selfie or sa picture or larawan, para maalala natin. Ang atin pong pag-aaralan ngayong gabi ay isang lugar na pagka narinig natin itong pangalan ng lugar na ito, pagka nalaman natin kung ano ang nangyari dito sa lugar na ito, ay lagi nating maaalala kung ano ang dapat nating gawin for us to move forward, Sapagkat naniniwala po ako ngayong gabi na maganda na meron laging nagpapaalala sa atin sa maraming mga bagay. Lalo na sa panahon ngayon na talagang marami tayong mga pinagdadaanan, maraming problema, maraming hamon, and many times tayo po ay napapagod na, nauubos na ang ating energy, Kaya katulad yan ng sinabi ko po last week, dahil sa ngayon ay December na, last month of the year, marahil ang mga momentum natin, ang energy natin ay paubos na, At dahil doon, ay parang gusto na nating umayaw, mag-give up, mag-quit. Kung kaya't napakahalaga ng mga bagay na magpapaalala sa atin. Nasa kabila na tayo pagod na, hirap na, ay kailangan tayong bumangon, kailangan tayong magpatuloy, Kailangan nating abutin yung mga dapat nating abutin, lalo na kung ano yung kalooban ng Panginoon sa atin. At nawa sa gabing ito, sa pag-aaral po natin ng salita ng Diyos, Kung tayo po ay nanghihina na, nauubos na ang atin pong lakas, ang atin pong pananampalataya humihina na, nawa ito po ay maging tugon, nawa ito ay maging enerhiya na magpapalakas po ulit sa atin. Lalo na't magtatapos na ang taon at magsisimula na ulit ang bago. Kailangan po natin ng energy at wala pong iba na pwedeng magbigay sa atin ng energy kundi ang Panginoon lamang na makikita natin sa kanyang salita. Kaya nawa mga kapatid, ngayon pong gabi, sa biyaya ng Panginoon ay buksan niya ang ating pong pangunawa at ito po ay ating i-apply sa ating pong buhay. For the past 2 Wednesdays na po ay pinag-aaralan natin ang mga lugar na nabanggit nung ipinanganak ang Panginoong Hesukristo. At tiningnan po natin doon kung ano ang pwedeng magpaalala sa atin, para makatulong sa atin pong pananampalataya. Every time na nababanggit ang mga lugar na yon. Ang una na pinag-aralan natin ay Bethlehem, kung saan pinanganak ang Panginoong Hesukristo, na pinamagatan natin yon, Bethlehem, a place of wonder, ang nakakamanghang lugar. And then, last Wednesday, ay atin pong pinag-aralan naman ang Jerusalem, the place of worship, sapagkat nakita natin doon yung mga tao na pumunta doon para sumamba sa Panginoon. At nawa, natatandaan pa po natin ang mga lessons na atin pong natutunan doon at yun po ay nagbibigay po sa atin ng panibagong sigla at inspirasyon sa paglilingkod natin sa Panginoon. Ngayong gabi, nais ko pong pamagatan ang atin pong pag-aaral at ito naman po ang bagong lugar na ating pag-uusapan, Nazareth, the place to walk by faith. Nazareth,
the place to walk by faith. Ang lugar sa paglakad ng may pananampalataya. Alam niyo po, napakahalaga sa Panginoon na tayo pong lahat ay lumakad ng may pananampalataya. At yan po ay paulit-ulit, no, na sinabi ng Panginoon, you have to obey me, no, by faith. Bakit by faith? Sapagkat hindi natin siya nakikita. Ang atin lamang pong sinusundan ay yung kanyang salita, no, na kanyang ipinagkaloob sa atin. Para sa mundong ito, hindi po tayo maligaw, hindi tayo magkamali, no, hindi tayo mapahamak. Ayaw ng Panginoon na sa iba tayo umasa, no? Ayaw ng Panginoon na sa sariling lakas, talino at galing natin tayo aasa or sa ibang mga tao or ibang mga bagay. Ang gusto ng Panginoon sa Kanya lang, sapagkat alam niya ang ating nakaraan, ang ating pangkasalukuyan at ang ating hinaharap, ano? Alam niya yung mga makakasalubong natin na kung hindi tayo titingin sa Kanya, tayo po ay mahuhulog, tayo ay mapapahamak. Kung ano yung nagpapabagal sa atin na dulot ng atin pong nakaraan. Alam niya kung anong fear natin at present. Kaya dapat sa Panginoon po tayo tumingin. Tayo po ay lumakad ng may pananampalataya. At ito pong ating pag-uusapan ngayon ay isa sa pagpapatunay at pagpapakita kung papaano ba lumakad ng may pananampalataya. Ano bang ibig sabihin ng walking by faith, no? Tayo po ba ay lumalakad ng may pananampalataya sa gabing ito? Ayon po sa dictionary, walking by faith means living each day with the assurance that God is with us, that He is guiding every step we take, and that ultimately He is working all things for our good. Okay? So nakita po natin yung kumbaga biblical meaning po nito. Itong walking by faith o paglalakad ng may pananampalataya, or in other words, pamumuhay ng may pananampalataya. Ang sabi po dito, ikaw ay nabumuhay sa bawat araw na may kasiguruhan, no, na ang Diyos ay kasama natin kahit hindi natin siya nakikita. Ang Diyos ang gumagabay sa atin. Ang Diyos ang nagtuturo sa atin kung ano ang dapat gawin at hindi dapat gawin. Ang Diyos ang umuusig sa atin, no po, ng kung ano ang mali at ang tama. Kung ano yung dapat nating isipin or iwasan. At ang isa pa na manifestation ng walking by faith ay lahat ng nangyayari sa atin, masama man o ito o mabuti, mahirap man ito o madali, madilim man o maliwanag ang ating nilalakaran, alam natin na ang lahat ng mga bagay ay magkakalakip-lakip sa ikabubuti natin, no? Kumbaga, inaayos lahat ng Diyos, no, yung mga pangyayari sa ating pong buhay, sa ating nakaraan, sa pangkasalukuyan, at yung mangyayari pa sa atin sa hinaharap, yun po ay bubuuin ng Panginoon na sa kahuli-hulihan, marirealize po natin na yung mga karanasan natin yon ay para pala sa ikakabuti natin, ikakalakas natin, ikakasaayos ng ating pong buhay. At yan po ang makikita natin dito sa pangyayari kay Mary. No po? At kung titingnan natin itong verse 26, in the 6th month, God sent the angel Gabriel to Nazareth, a town in Galilee. So, ang setting po ng encounter na ito ni Mary at saka ni Angel Gabriel, ito po ay nasa Nazareth, no? Galilee. Ito po ay nasa northern part ng Jerusalem, no? Kung inyo pong maalala, bago po pumunta ito si Angel Gabriel dito kay Mary, ay nakausap muna niya si Zechariah at pinangakuan itong si Zechariah sa kabila siya ay matanda na, no, silang mag-asawa ni Elizabeth, sila ay magkakaanak at ang ipapangalan sa anak nila ay John, no? Then after 6 months, no, makikita natin dito, mababasa natin dito na inutusan ng Panginoon itong si Angel Gabriel na pumunta sa Nazareth, Galilee para kausapin itong ang isang dalagita, isang babae, no, na malapit ng ikasal. Ano po ang ibabalita? Ano ang mensahe na dadalhin po ni Gabriel? Ang sabi dito sa verse 31, you will be with a child and give birth to a son, and you are to give him the name Jesus. And then ano reaction po dito ni Mary sa verse 34? How will this be? Mary asked the angel, since I am a virgin.
no? So hindi maunawaan ni Mary kung paano mangyayari itong sinabi nitong anghel nito na siya ay magkakaanak, no? Siya ay magdadalang tao sapagkat alam naman natin, no, na para magkaanak ay kailangan ng union, no, ng babae at ng lalaki. Kaya pinaliwanag ni Angel Gabriel kung paano mangyayari yun. Ano? Ang sabi dito, the angel answered, the Holy Spirit will come upon you, and the power of the Most High will overshadow you. So the Holy One to be born will be called the Son of God. So the Holy Spirit, no, the power of God will overshadow you. Okay? So ang Diyos ang gagawa nito. No? And then ang sabi pa niya dito sa verse 36, even Elizabeth, your relative, is going to have a child in her old age, and she who was said to be barren is in her 6th month. And then sabi sa verse 37, for nothing is impossible with God. So, ito po ang ipinaliwanag ni Angel Gabriel, no, kay Mary na ganito ang mangyayari, no? The Lord will make a miracle, no? Sapagkat walang imposible sa Diyos. Kung yun yung kamag-anak mo na si Elizabeth na idineklara na baog, ay 6-month pregnant na ngayon. No? Dahil walang imposible sa Diyos. Pagka yan ang plano ng Panginoon, yan ang mangyayari. And because of this explanation, no, hindi ko po alam kung natatakot pa rin si Mary, no? Hindi ko po alam kung iniisip pa rin niya kung ano ang iskandalo na mangyayari pagka nangyari na siya ay magbubuntis, no? At hindi ito galing kay Joseph. Knowing, no, katulad ng pinag-aralan natin nung Sunday, na itong si Mary, according dito po sa verse 27, to a virgin pledged to be married to a man named Joseph, a descendant of David. The virgin's name was Mary, no? Siya po ay nakakommit na, ano, to be married kay Joseph. Ngunit sa kabila nitong komplikasyon na ito, nitong possible na maging scandal na ito, nung marinig niya yung paliwanag, no po, ng anghel, nung marinig niya na ito ay mangyayari, no, dahil ito ay kalooban ng Diyos, ang sabi niya sa verse 38, I am the Lord's servant. Mary answered, may it be to me as you have said. Then the angel left her. Mga kapatid, itong verse 38, Mary decided to walk by faith, no? Here in Nazareth, no? Kung saan sila nag-usap nitong angel. He decided to walk by faith. Kumbaga sabi niya, dahil sa ito ay sabi ng Panginoon, no? Ako ay alipin lamang na susunod sa kung ano ang gusto ng aking pinuno o ng aking Panginoon. Tatlong dahilan kung bakit masasabi natin that Nazareth, the place to walk by faith. Dahil po sa ginawang ito ni Mary. Ano ba ang una niyang ginawa? First, she agreed to do God's will. No? She agreed to do God's will. So, sa kahit anong paglalakbay o sa kahit anong mga plano, no, sa buhay, lalo na kung ito ay ipapagawa sa iyo, first na dapat mong gawin para mangyari ito, no, is to agree to do it, no? Ikaw ay sumang-ayon na gagawin ito, sumang-ayon ka na ito ang kailangan mo at ito ang mangyayari. Di po ba? Yan ang ginawa ni Mary. Nung sinabi niya dito sa verse 38, I am the Lord's servant. Nung sinabi niya, I am the Lord's servant, no? Ang mga servants noon, no po, wala silang karapatan na tumanggi sa kung ano man ang iutos ng Panginoon nila sa kanila. Gaya ng lagi nating naririnig, wala po noong human rights. At dito, no, kahit na ikakasal pa si Mary, no, kahit na malaking iskandalo ang mangyayari, but she chose to agree to walk by faith. She chose to do the will of God in her life. Ngayong gabi, mga kapatid, do you agree sa kalooban ng Panginoon sa inyo? No? Kayo ba'y sumasang-ayon? Or ikaw ay nagre-resist? No? Ikaw ay umaayaw? Or ikaw ay umiiwas? Mga kapatid, mahalaga na tayo po ay lumalakad ng may pananampalataya sa Panginoon. And the first thing you must do
if you want to walk by faith, is to agree to the will of God in your life. Sapagkat, mahihirapan po tayo, maliligaw tayo, malilito tayo kung ang ating pipiliin laging daan ay yung hindi daan o hindi kalooban ng atin pong Panginoon. Dito po si Mary, again, kahit napaka-komplikado na sitwasyon, she chose to agree to do the will of God. Ang sabi po sa Amos chapter 3 verse 3, do two walk together unless they have agreed to do so? Okay? So, ang sabi dito, ang dalawa bang tao ay pwedeng maglakad, no, ng magkasabay kung sila ay hindi magkakasundo. Ang ibig sabihin, makakarating ka ba ng kasabay mo sa pupuntahan nyo kung hindi kayo magkakasundo? Mga kapatid, dito po, no, nung itinuro ng Panginoon sa lahat ng mga mananampalataya to walk by faith, hindi ibig sabihin na ikaw ay nag-iisa lang, kundi you walk with God na hindi mo nakikita. At katulad ng definition natin kanina, ang ibig sabihin ng walking by faith ay namumuhay ka ng may confidence, no? May lakas ng loob sa bawat araw na alam mo, nakasama mo ang Panginoon, ginagabayan ka niya, tuturuan ka niya kung anong dapat mong gawin. At ito po ang nasa isip ni Mary nung sinabi niya sa verse 38, I am the Lord's servant. Mary answered, may it be to me as you have said. No? Mangyari nawa sa akin yung sinabi mo. Parang sinasabi niya, alam ng Panginoon ang makakabuti sa akin, kaya yun ang mangyari sa akin. I am agreeing to do what God wants me to do. Okay? So, ngayong gabi mga kapatid, masasabi ba natin na itong 2025, nag-agree tayo sa lahat na ipinakita ng Panginoon na kalooban niya sa bawat isa sa atin? Or, ilan doon yung nag-agree ka at ilan doon ang nag-disagree? At ano po ang inyong masasabi sa nangyari? No po? Nawa, bago matapos ang taong ito, mga kapatid, at bago pumasok ang bagong taon, magdesisyon po tayo. No? Let us pray. No, ipadalangin natin sa Panginoon, Lord, help me to agree to do your will. Di po ba? Katulad po ng ginawa ni Mary. Alam niya kung anong skandalo ang mangyayari. Pero, again, as I've said, she chose to do the will of God sapagkat alam niya na ang kanyang Lord, no, ay gagawin kung ano ang makakabuti sa kanya. Marahil magandang isipin natin yun, na ang Panginoon, wala siyang iuutos o ipapagawa sa atin na ikakasama natin. Lahat ng ipinapagawa niya, mahirap man ito or mukhang imposible, ito ay makakabuti sa atin. Ang sabi pa nga sa Psalm 23 verse 4, no? Sabi po ni King David, once you agreed to walk with God, once you agreed to walk by faith, ang sabi po dito, even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me, your rod and your staff, they comfort me. Mga kapatid, malaking tulong po sa ating physical health, sa ating mental health, emotional health, spiritual health, no? Na mamuhay ng may pananampalataya, mamuhay na umaasa sa Panginoon. Sapagkat every time na makakasalubong po tayo ng pagsubok, no? Every time na mararanasan natin ang bagyo ng buhay, si Haring David, hindi po siya natakot. Why? Because God is with him, no? Because he is walking by faith. At ganoon din po tayo, I'm sure marami po tayong pinapangambahan at kinakatakutan sa hinaharap, lalo na sa takbo ng ating bansa, ng ating pong panahon, no, ng ating pong mundo. Hindi natin alam ang mga mangyayari. Pero makaka-move forward lamang po tayo, mga kapatid, if we will agree to walk with God. If we will agree to walk by faith. Okay? So, ngayong gabi, let us agree. Katulad po ng ginawa ni Mary, she agreed to do the will of God. Okay? And then, ang pangalawa, hindi lamang she agreed to do God's will. Secondly, she allowed God's will to happen. No? Hindi lamang siya nag-agree. No? Hindi lang siya nagsabi na, yes, Lord, sige,
Yan na ang sunod kong gagawin. Okay? Ang kahulugan po nitong sinabi niya dito sa verse 38 na, may it be to me as you have said. Ang ibig niya pong sabihin, sige, hayaan mong gawin sa akin ng Panginoon yung sinabi mo. No? Ano ba yung sinabi? Ikaw ay magdadalang tao. So, she allowed God's will to happen in her life. Hindi lamang siya nag-agree, kundi yun niya, hinayaan niya na mangyari sa buhay niya step by step, no? Yung sinabi ng angel sa kanya na plano ng Panginoon. At magandang paalala po ito sa atin, mga kapatid, sapagkat I'm sure marami po sa atin, marami po tayong ipinangako sa Panginoon, marami tayong nakita na narinig at nakumbinsi na ito ang kalooban sa atin ng Panginoon. At marami sa atin ang nangako, no? Marami sa atin na nag-agree sa Panginoon na ito talaga ang kalooban niya. Pero I wonder ngayong gabi, ilan sa atin, ang hinayaan ang Panginoon, no? Na siya ay kumilos sa buhay natin, ay gamitin niyang instrumento para mangyari ang kalooban ng Panginoon. Dito po sa Hebrews chapter 11 verses 32 to 34, no? Ito daw po yung hall of faith, no? Sapagkat ang nakasulat dito sa Hebrews 11 ay lahat ng mga namuhay ng may pananampalataya. At ilan po sa mga sulat dito ang akin pong babasahin. Ang sabi po dito sa verse 32, and what more shall I say? I do not have time to tell about Gideon, Barak, Samson, Jephthah, David, Samuel, and the prophets, who through faith conquered kingdoms, administered justice, and gained what was promised, who shut the mouths of lions, quenched the fury of the flames, and escaped the edge of the sword, whose weakness was turned to strength, and who became powerful in battle and routed foreign armies. So, ano po itong mga nakasulat na ito? Ang sabi diyan, by faith, no? They conquered. By faith, they became victorious. By faith, they received what was promised. So, dito po, they allowed God to use them, no, mightily sa plano, sa gawain ng Panginoon. Kung kaya't nasulat dito sa Hall of Faith itong kanilang mga karanasan, itong kanilang mga pangalan sa plano ng Diyos, pero we don't allow Him to work in us and through us. Sapagkat natatakot tayo na baka hindi natin kayanin, baka hindi natin masustain. Pero ang tanging paraan lang, mga kapatid, para mangyari ito, magawa natin ito, ay katulad ng ginawa ni Apostol Pablo. No? I can do all things through Christ. Do this through Christ. No? Sapagkat ang Panginoon lamang ang magbibigay sa atin ng katalinuhan at lakas para magawa ang kalooban niya sa buhay natin. Again, kung sa atin lang karunungan at lakas, diskarte, wala, mga kapatid. Dapat tayong lumakad ayon sa kanyang kalooban. At yan po ang ginawa ni Mary. No? Nung sinabi niya, may it be to me as you have said. No? Mangyari nawa sa akin kung ano ang iyong sinabi. Ngayon pong 2025, ilan po sa atin ang hinayaan ng Diyos, no, na gamitin tayo sa kanyang gawain. Ngayon pong isang taon ay talagang in-emphasize natin yung pagbabahagi ng salita ng Panginoon. Ilan po sa atin ang hinayaan ng Panginoon na gamitin tayo, no, para maging tagapagdala ng balita sa mga tao na hindi pa nakakilala sa Kanya. Ilan sa atin ang nagpagamit sa Panginoon para magdala ng inspiration, magdala ng comfort sa mga kapatiran natin, sa mga hindi mananampalataya, ng words of encouragement. Ilan po sa atin ang talagang pinahalagahan ang Panginoon, yung relationship natin sa Kanya, yung ating quiet times, yung ating prayer times, yung ating pagpunta sa church, at yung ating pagbabahagi ng salita ng Panginoon. Mga kapatid, marahil lagi nating iniisip, mahirap ito, I'm working eh. Yes, alam yan ng Panginoon. Alam din ng Panginoon itong sitwasyon ni Mary, di po ba? Kung may
Kung may isang tao, no, na maunawaan natin na magdi-disagree sa plano ng Diyos, ito ay si Mary. Di po ba? Talagang may malaking dahilan siya para hindi pumayag. And yet, no, dahil ang sabi ni Angel Gabriel, there is nothing impossible with God. Kaya siya pumayag. At ngayong gabi, mga kapatid, nawa matanim sa puso't isipan natin yun, na every time na may pinapagawa sa atin ng Panginoon, sana maisip lagi natin that there is nothing impossible with God. Gagawin niya yan. No? At gusto ka lang niyang maging bahagi. Katulad po ni Mary. Pwede naman siyang pumili ng ibang babae. Pwede naman niyang pagpalitin si Elizabeth at saka si Mary. Pero bakit si Mary? May purpose ang Panginoon. Bakit ikaw ang gustong gamitin ng Panginoon? May purpose ang Panginoon. Bakit hindi iba? Bakit hindi sila? No? Bakit ikaw? May purpose ang Panginoon. Sa buhay mo, may purpose ang Panginoon sa buhay nila. Kaya, hindi lamang dapat tayo mag-agree, no, sa kalooban ng Panginoon, but we need to allow God's will to happen in our lives. Kaya yun po ang paalala sa atin ngayong gabi, nawa ay huwag tayong matakot, no? Huwag tayong magdalawang isip, huwag tayong mag-alinlangan. Let us allow the Lord to use us to accomplish His will. Okay? So yun po ang pangalawa na makikita natin kung paano lumakad ng may pananampalataya. Ito po yung naging halimbawa ni Mary nung siya ay nasa Nazareth. Ang una, she agreed to do God's will. Second, she allowed God's will to happen. And then ang pangatlo, she amplified God's work in her life. Ano? She amplified ang gawa ng Panginoon sa kanyang buhay. Okay? At paano niya ginawa ito? Sa pamagitan ng pagpapakumbaba. Inyong papapansin, dito po sa verse 28, sabi dito, the angel went to her and said, "Greetings, you who are highly favored. The Lord is with you." Okay? So, ang sabi ng angel, you are highly favored. No? Kumbaga, ikaw ay special. No? Ikaw ay ibinukod. Ikaw ay itinangi. Ano po? So, kumbaga, kung ako ang sasabihin nito, parang I will feel proud. Wow, talaga? Special ako? Okay? And then, ang sabi pa dito sa verse 42, ang sabi po ni Elizabeth, in a loud voice, she exclaimed, "Blessed are you among women, and blessed is the child you will bear." Okay? Sabi niya, you are blessed among women. So, ikaw ay bukod na pinagpala sa lahat ng mga babae. Okay? Bakit? Sapagkat, yun nga, gagamitin ka, pinili ka ng Panginoon para mangyari ang kalooban niya. Para ikaw ang maging ina ng anak ng Diyos. At anong mararamdaman natin? Ano kung tayo yun? Di ba? Talagang we will feel special. Pero hindi yun ang kanyang ginawa. Di po ba? Ano ang ginawa niya? Ang sabi po sa verse 38, I am the Lord's servant. Okay? I am the Lord's servant. Hindi sinabi, I am the Lord's wife. Or I'm better, or I'm higher than the servants. Hindi yun ang kanya sinabi. Kundi ang sinabi niya, I am the Lord's servant. At yung word the servant po dito, kung titingnan natin yung literal na kahulugan niyan, bond slave. Ito po yung pinakamababang klase ng alipin or katulong. Yun nga, walang human rights, no? Walang karapatan. Kung anong ipagawa sa kanya, kahit masama o hindi, kailangan niyang gawin. Pero again, ito, sa simula, parang tingin natin, parang masama ang mangyayari. Malaking skandalo. Pero, nakita natin na siya ang ginamit ng Panginoon sa pagkakatawang tao ng Panginoong Hesukristo. So, ganito siya nagpakumbaba, And then, anong sabi niya dito sa verses 46 to 49? Ito ay, nung magkita sila ni Elizabeth, ay kumanta itong si Mary. At ito ang mga lyrics ng kanyang kanta. Sabi niya, and Mary said, "My soul glorifies the Lord, and my spirit rejoices in God, my Savior, for He has been mindful of the humble state of His servant. From now on, all generation will call me blessed, for the Mighty One has done great things for me. Holy is His name." So, pansin niyo yung word na
My soul glorifies the Lord. And then yung last part sa verse 49, holy is His name. Sa kabila ng napakalaking pabor na ito na binigay sa kanila ng Panginoon, He called herself bondslave, no, or the lowest of the servants, no. And then ang sabi pa niya, holy is the Lord. I glorify the Lord. Itinataas ko ang Panginoon. Ang Diyos ang dapat purihin. Ang Diyos ang dapat pasalamatan sa mga pangyayaring ito. That's how you walk by faith, no. First, you agree to do His will. Second, you allow God's will to happen in your life. And then, thirdly, you amplify or you magnify or you glorify the Lord in your life. Ano? Huwag mong itaas ang iyong sarili, ang itaas natin ay ang Panginoon. And this is what I realize from this message. Magiging maganda lang ang patotoo mo if you are walking by faith. Magiging blessing ang iyong patotoo if you are doing the will of God. Kung hindi ka lumalakad ng may pananampalataya, if you are not trusting God in your life, hindi ka magiging channel of blessing. No? Pagkat ang Panginoon lang ang talagang pwedeng mag-ayos ng buhay natin, magtama ng direksyon ng buhay natin, at pwedeng gumamit sa atin para mangyari ang kalooban niya. At pag nangyari yun, no, ang ultimate goal is to glorify the Lord. Kaya ngayong gabi, mga kapatid, nawa sa buhay po natin, every accomplishment, no, every victory na atin po makakamit, let's always glorify the Lord. Let's always amplify, magnify. Magpasalamat po tayo lagi sa Kanya. Kung wala ang Panginoon, wala rin po tayo. Yan po ang sabi sa John chapter 15 verse 5. Without the Lord, we are nothing. Si Mary po hanggang ngayon, pinag-aaralan natin ang kanyang buhay. Nire-respeto natin siya because she is the mother of the Lord Jesus Christ here on earth. No? Why? Because she walked by faith. She agreed to do God's will. She allowed God's will to happen. And she magnified God's work in her life. Mga kapatid, by God's grace, kung hindi po tayo naging conscious ngayon pong 2025 to walk by faith, no? Nawa ngayon pong 2026, let us pray to the Lord that God will help us to walk by faith. Ang sabi sa Hebrews 11 verse 6, it is impossible to please God without faith. At ang sabi po ni Apostol Pablo sa Romans chapter 1 verse 17, for in the gospel a righteousness from God is revealed, a righteousness that is by faith from the first to last, just as it is written, the righteous will live by faith. No? So ang mga righteous dito, ito yung mga isinuko ang buhay sa Panginoong Hesukristo. Tayo po ay binigyan ng katuwiran ng Panginoong Hesukristo. Hindi dahil sa tayo mabubuti, kundi dahil sa banal na dugo ng Panginoong Hesukristo na nadadanak dun sa krus ng Kalbaryo. Tayo po ay naging matuwid sa harap ng Diyos nung atin pong isinuko ang ating pong buhay, pinagsisihan natin yung ating mga kasalanan at tinanggap natin si Jesus bilang sariling tagapagligtas. At bilang matuwid sa harap ng Panginoon, dapat tayo lumakad ng may pananampalataya. Ano pong ibig sabihin nun? Dapat tayo ay lumakad na ayon sa kalooban ng Panginoon. At paano po yun? Again, we need to agree to God's will, allow God's will to happen, and amplify God's work in our lives. Nawa magkaroon po tayo ng bagong sigla at lakas sa atin pong pagharap sa panibagong taon. At nawa ang Nazareth, every time po natin na maririnig, mababasa ang lugar na ito, ito po ay magpaalala sa atin that this is the place to walk by faith. Sapagkat yun ang gusto ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa inyong salita. Salamat po sa Nazareth na marami pong mga nangyari din dito at dito po nakatira ang Panginoon, maging ang kanyang mga naging magulang dito sa lupa. Thank you, Lord, for the lessons that we have learned, na ang lugar na ito naway magpaalala sa amin to walk by faith, sapagkat tunay po, Panginoon, na maluluwalhati ka namin. Kami, Panginoon, ay magiging liwanag at asin ng mundong ito kung kami po ay lalakad ng may pananampalataya, kung kami, Panginoon, ay lalakad na umaasa lamang sa inyo. Kaya, Panginoon, gamitin mo po ang
buhay ng bawat isa sa amin. Help us to agree to do your will. Help us to allow God's will to happen in our lives, and help us to amplify your name, your work in our lives. Salamat po, Panginoon. Ito aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po ulit sa inyong pakikinig. Pagpalain tayo ng Panginoon. Mag-ingat po tayo, mga kapatid, at magandang gabi po sa bawat isa.